Mga kapasta, bago tayo magsimula, batiin ko lang po ng belated happy birthday dapat kahapon kaso hindi tayo nakapag-upload. Belated happy birthday kay Sir Daryl Agnes Villarreal. Sorry sir, hindi ko agad nakita yung message mo pero belated happy birthday po sa inyo Sir Daryl Agnes Villarreal. Pati na rin sa mga subscriber natin dyan sa PNSB o Philippine National School for the Blind. Maraming salamat po sa suporta nyo. Tapos sunod, shoutout po kay Crazy Kyle at Brianna. Hindi ko alam kung isasama ba yung name ni ma'am pero pinapabati po yan ni Ma'am Ivy. Hindi pa kasi siya nagre-reply, tinatanong ko kung isasama ba yung name niya sa Facebook. Pero shoutout na lang po kay Crazy Kyle at saka kay Brianna. Anyway, start na po tayo mga kapasta. Magandang araw po Sir Neb. Ako nga pala si Archie. Isa po akong aspiring narrator din sana kagaya nyo. Pero mga kwentong pambata naman ang genre ko. Yun po ang dahilan kaya gaano man ang kagustuhan ko na ilabas sa channel ko ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay hindi naman pwede. Medyo pang horror kasi ito. Nangyari ito nito lang last year sa kapitbahay namin na pakitago na lang sa pangalang Irene at Anton. Mag-asawa sila at may 3 maliliit pang mga anak. Masayang pamilya na nasira nang dumating ang kasambahay nilang galing daw sa Samar. Itago na lang natin siya sa alias na Bea. Kung ako ang tatanungin ay wala namang espesyal kay Bea. Pero isang araw ay may kumalat na chismis. May nakakita raw kina Bea at Anton na may ginagawang kalaswaan sa sala ng bahay. Nasilip sila sa bintana ng mga kapitbahay na napadaan. May mga nagsumbong kay Irene pero wala itong pakialam. Tinawanan lang at sabi ay sinisiraan ng asawa niya. Magmula noon ay napadalas ang chismis tungkol sa mga ito. May mga nagsasabi na nakikitang naghahalikan muna sina Anton at Bea bago pumasok sa trabaho si Anton. Harap-harapan daw na tinatarantado si Irene pero deadma lang ito. Wala naman sana akong pakialam sa kabitan issue nila. Kasi hindi naman ako apektado. Hindi naman ako chismoso. Kaso eto na nga. Bilang nagnanarrate at animate din ako sa aking channel, kadalasan ay gabi ako nagtatrabaho. At isang gabi ay lumabas ako saglit sa terrace para ipahinga ang mga mata ko at daliri. Doon ko nakita si Bea. Nangungupahan kasi kami sa isang apartment na may 5 palapag at sinuwerteng nasa ika-5 palapag ang unit namin. Kitang-kita ko mula roon ang bahay ni na Irene na 3 bahay ang layo mula sa amin. Kitang-kita ko rin kung ano ang ginagawa ni Bea. Sumasayaw siya habang umiikot sa paligid ng bahay. Sa katunayan nga ay namagnito ako sa sayaw niya. Ang lambot ng bawat kembot niya habang nakataas ang mga kamay at may hawak na palayok. Hindi ko alam kung ano ang laman ng palayok. Pero tumatapon-tapon yun sa katawan ni Bea at nababasa yung kanyang damit. Pagtapat sa likod bahay ay huminto siya sa pagsasayaw. Maya-maya ay lumabas si Anton at sila ay naghalikan. Alam niyo na ang sumunod na nangyari. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko ng gabing yun. Pero hindi na ako nakatulog. Kinaumagahan ay nakasabay ko pa sa pagbili sa tindahan si Bea at naamoy kong ubod siya ng bango. Parang gusto ko ngang habulin at singhut-singhutin. Ano kayang kolon ni Bea? Wala sa sariling sabi ko noon na narinig ng tindera. Sobrang bango ni Bea, sabi ko pa. Sumabat ba naman yung kapitbahay naming tindera? Sabi niya ay wala naman siyang naaamoy na pabango ni Bea. Ang lakas kaya ng amoy, sabi ko pa. Hanggang ngayon nga nasisinghot ko eh. Tinawanan lang ako nito. Wala raw talaga siyang naaamoy. Hanggang sa nalaman ko na lang, parang mga lalaki lang ang nababanguhan kay Bea. Kapag mga babae ay hindi yun naaamoy. Noon ay kumalat na ang chismis na ginagayuma ni Bea si Anton. At pati kaming mga lalaking kapitbahay parang naaapektuhan noon. Ilang beses ko pang nakitang sumasayaw si Bea sa gabi. Hindi madalas pero hindi rin miminsan. Para akong tanga na pinapanood lang siya. Hindi ko yun sinasabi sa misis ko.
sa hindi ko rin malamang dahilan. Para bang nag-e-enjoy akong panoorin siya at hinahanap-hanap ko rin ang bango niya. Nitong April nga ay nalaman na lang namin na iniwan na ni Anton ang pamilya niya at nagtanan na sila ni Bea. At si Irene, para siyang walang ideya sa nangyari. Kapag tinatanong siya ng mga kapitbahay kung ano ang nangyari at naghiwalay sila ni Anton, ay tahimik lang siya at mag-iiba ng usapan. Yung mga anak nila ay hindi rin alam kung ano ang nangyari sa kanilang ama. Parang wala silang alam sa lahat. Sa ngayon ay kasama ni Irene ang mga magulang niya sa bahay. Pinagagamot sila ng mga yon sa mga albularyo at sa kasalukuyan ay hindi pa yata sila magaling. Pero sa narinig ko, pinahahunting na si Bea dahil sa ginawang panggagayuma kay Anton at sa kung anumang ginawa kina Irene at sa mga bata. Naikwento ko na rin sa misis ko ang mga nalalaman ko at inuudyokan niya akong sabihin yon sa mga magulang ni Irene. Ewan ko lang kung makakatulong ang impormasyon ko. Pero sa totoo lang ay ayoko sanang makialam. May kilabot din kasing bumabalot sa akin at sa pakiramdam ko ay si Bea rin ang may gawa nun. Itago na lang po ninyo yung tunay na pangalan ko. Tawagin nyo na lang akong Mika. Bagong fan ako nitong channel. Kakadiscover ko lang nito matapos kong marinig sa isang tindahan na tuwing bibili ako ay ito ang pinapakinggan. Nagtanong ako at doon ko nahanap itong YouTube channel nyo. Nagpasya akong mag-submit ng sarili kong kwento kasi alam ko magugustuhan nyo ang naranasan ko noong nagtatrabaho pa ako bilang kasambahay. Talagang mahirap ang buhay. Lalo na yung pamilya namin noon. Kasi siyam kaming magkakapatid. Halos magkandakuba na yung mga magulang ko kakatrabaho. Kaso kulang pa rin. Ako yung ikalawa sa magkakapatid. Kaya sabi ko, responsibilidad ko rin na magtrabaho para meron kaming extra income. Bente anyos na ako nung dumayo ako sa kabilang bayan para magtrabaho bilang kasambahay. Medyo malayo yung bahay. Liblib. Ang konti ng mga residente na nandoon. Akala ko nga nagkamali ako ng sulat ng address. Pero tama naman pala. Sinalubong ako ni Ma'am Jasmine. Bata pa sila. Halos wala pang 40 yung edad nila. Mabait naman sila makitungo. Yung asawa niya si Sir Tristan. Laging busy sa trabaho. Pero kapag nakakausap ko naman, mahahalata mo na hindi siya yung masungit na amo tulad ng mga napapanood ko sa teleserye. Mabait din yung anak nila, si Dayan, 9 years old na. Nakuha niya yata yung pagiging tahimik ng daddy niya kasi kapag iniwan mo siya sa kwarto, dun lang siya maglalaro hanggang sa tawagin siya ng mami niya sa labas para kumain. Hindi mahirap yung mga gawain. After 7 months, tsaka ko lang na-realize na may hindi tama. Siyempre nung una hindi ko pinansin yung mga naoobserbahan ko. Pero nung paulit-ulit na, nakakapagtaka na rin. Hindi sila kumakain ng gulay kapag nagluluto ako. Si Dayan lang ang pinapakain nila. Rason lagi nila, sumasama raw ang tiyan nila kapag kumakain sila ng gulay. Ang konti rin nilang kumain sa gabi. Sabi ko nga, baka mangayayat sila sa diet nila. Pero ganoon daw talaga sila. Tapos hating gabi, maririnig ko na lang na may naglalakad sa labas. May insomnia ako, kaya madalas ko silang makita na tumatakas sa gabi. Minsan nakatulog ako sa paghihintay, pero alam ko umuuwi sila ng madaling araw na. Ang weird lang kasi ano namang gagawin nila sa labas ng ganoong oras? Aswang ba sila? Pero hindi Naisip ko na yan at sinubukan kong lagyan ng asin yung pagkain nila, pati bawang. Nilagyan ko rin ng rosaryo yung suot na pantalon ni Sir. Pero wala lang. Binalik niya pa sa akin yung rosaryo at hawak-hawak niya habang binibigay sa akin. Kaya imposibleng aswang sila. Isang gabi nga, hinintay ko silang makauwi. 3:00 na nang marinig ko na pumasok sila ng bahay. Sumilip ako. May tinapon si Sir sa basurahan sa kusina. Si Sir lagi yung nagtatapon ng basurahan na yon.
kaya hindi ko nakikita yung mga bagay na tinatapon nila doon sa umaga. Nung masiguro kong nakapasok na sa kwarto yung mag-asawa, pinuntahan ko yung basurahan at sinilip ko yung laman. Merong foil, ang lansa, amoy ng lutong karne. Binuksan ko, ang daming buto, pero may tira pang laman na hindi pa nakakain. Muntik akong masuka nang ma-realize ko na daliri yun ng isang tao. Binalik ko agad sa basurahan yung foil at naghugas ako ng kamay. Tapos bumalik din ako ulit sa kwarto. Hindi ako makapaniwala. Sa lugar namin matagal ng usap-usapan ang tungkol sa mga mayayamang kanibal na bumibili ng malinis na bangkay sa morgue para kainin. Habang nakahiga ako sa kwarto, iniisip ko na hindi lang palabas na usap-usapan yon. Totoo na may mga kanibal nga. At malamang kasama sa mga yon ang mga amo ko. Parang swerte pa rin sa akin nung muntik madisgrasya si Lolo. Nagkaroon ako ng rason para mag-resign at umuwi sa amin. Wala akong ibang pinagsabihan ng mga nakita ko sa bahay na yon. Ngayon pa lang, kahit hindi ako pinakitaan ng masama ng mag-asawa, nagpapasalamat pa rin ako na agad akong nakaalis sa kanila. Kwento ko lang po ang tungkol sa dati naming maid na si Ate Daisy. Second year high school pa lang ako nang mamasukan sa amin si Ate Daisy. Rekomendado siya ng isa sa katrabaho ni Papa sa bangko. Tubong negros na naghahanap ng trabaho dito sa Maynila. Tinanggap namin ni na Mama si Ate Daisy dahil kababayan pala ito ni na Papa sa Negros, pero magkaibang barangay lang. Magaling sa gawaing bahay si Ate Daisy, base sa pagkakaalala ko. Talagang pagkagising namin sa umaga ay nakahanda na ang lahat. May almusal na at nakapaglinis na siya ng bahay. Pagsikat ng araw ay tsaka siya lalabas para magwalis sa bakuran o kaya ay maglaba. Napakasipag niya at mabilis kumilos, kaya puring-puri siya nila Mama at Papa. Meron nga lang isang bagay na ayaw niyang gawin. Ang lumabas ng bahay pagsapit ng dilim. At hanggat hindi pa tuluyang nagliliwanag ang kalangitan. Takot daw sa dilim si Ate Daisy, kaya hindi siya maaasahan sa maagang pamamalengke o paglalaba. Pero dahil mabilis namang kumilos, ay hinayaan na lang nila Mama. Isang beses ay nakagalitan siya dahil ginabi sa pamamalengke at pinabayaan niya sa sampayan ng mga damit na nilabhan niya imbis na ipasok yon. Kahit noong umuulan na noong gabi, ay hindi talaga siya kumilos para ipasok ang mga yon. Kami pa nila kuya ang inutusan ni Mama na ipasok yung mga damit. At ayun nga, nakagalitan si Ate Daisy. Napaka-unreasonable nga raw ng takot niya sa dilim. Mangiyak-ngiyak na noon si Ate Daisy, kaya nagpaliwanag na siya. Sabi niya ay hindi talaga siya sa dilim natatakot, kundi sa lumalaboy sa dilim. Nangangamba raw kasi siya na may naninirahang kapre sa malaking puno ng ilang-ilang sa likod ng bahay namin. Lalo lang nainis sina Mama at Papa sa kanya dahil hindi sila naniniwala sa mga kapre-kapre na yan. Tuloy ay lumawak pa ang kwento ni ate. Ayon sa kanya, hindi simpleng trabaho lang ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa Maynila. May tinatakasan daw siyang kapre na nanliligaw sa kanya sa kanila sa probinsya. Nakatira daw yun sa malaking puno at sinusundan siya kahit saan. Ang payo raw sa kanya ng albularyo ay kailangan niyang sumakay ng barko para hindi siya masundan ng kapre. At ayun nga, nakarating siya sa Maynila. Kaya lang ay parang na-trauma na siya sa malalaking puno kagaya ng ilang-ilang sa likod dahil doon daw naninirahan yung kapre. Hinayaan na lang nila Mama si Ate Daisy. Kahit para sa kanila ay hindi bumenta ang kwento nito. Inisip na lang nila na may phobia talaga ito sa kadiliman, kaya grabe ang takot. Hanggang sa isang araw ay inapoy ng lagnat si Ate Daisy. Hindi namin napansin na may sakit na pala siya kasi gawa pa rin siya ng gawa. Nalaman na lang namin noong bigla siyang nawalan ng malay habang naguhugas ng pinggan pagkatapos maghapunan.
Noong tinangka siyang buhatin ni Papa para maihiga sa sofa, sobrang bigat niya. Nagtulong-tulong na nga kaming mga lalaki pero hindi namin siya mabuhat, kaya humingi kami ng saklolo sa kapitbahay. Para kaming nagbubuhat ng bato noong mabuhat namin si ate. 8 yata kaming nagtulong-tulong noon. Noong time na yon, sinasabi na ng mga kapitbahay na hindi normal ang lagnat ni ate. Hindi doktor ang kailangan kundi albularyo. Mabuti at nakahanap ka agad ng 2 albularyo sina Papa at Kuya. At noon nga ay sinabi noong 2 na may sumusunod ngang kapre kay ate. At kaya siya nilalagnat ay dahil pinipilit nitong masaniban si ate para madala na sa lugar nila. Matanda at makapangyarihang kapre daw ang nagkakagusto sa kanya, kaya mahirap itong takasan. Nung magkamalay si ate ay iyak siya ng iyak. Anito ay nasundan na nga siya ng kapre. Sabi ng albularyo, mukhang mas mainam na isama nila si ate sa Bulacan dahil naroon ng mga kakilala nila na magagaling na albularyo. Kailangan daw na ang magpapalaya sa kapre ay isang gumagamit ng isang klase ng kapangyarihan. Sorry po pero nakalimutan ko na kung ano yung tinutukoy nilang kapangyarihan. Ang tagal na kasi noon. Basta may kinalaman sa mga anghel at demonyo, yung mga panggagamot. Hinayaan na lang nila Mama na sumama si Ate Daisy sa mga albularyo sa Bulacan para gumaling siya ng tuluyan. Sa pagkakaalala ko, parang tumagal ng halos 5 taon ang panggagamot kay ate. Hindi ko lang sigurado kung napatay ba o pinalayas lang yung kapre. Basta ang alam ko ay nagpa-convert si Ate Daisy. Naging Muslim siya. Tapos nakapangasawa siya ng imam na isa sa nagpagaling sa kanya. Hello po Sir Nebkero. Ako nga pala si Rudy. Sobrang tagal ko nang gustong magpasa ng kwento dito sa channel nyo. Kaso tinatamad ako lagi na magsulat. Ngayon lang medyo sinipag at natapos ko rin. Sana maisama sa compilation na gagawin nyo. Noong 16 years old pa lang ako, nakatira kami malapit sa dagat. Maglalakad ka lang ng ilang minuto, mararating mo na yung dagat. Kaso bihira ang naliligo sa parting yun ng dagat. Bangin kasi. Sobrang taas. Tapos sa baba, hindi buhangin ang makikita mo, kundi mga naglalakihang bato. Kung gusto mong maligo, iikot ka pa papunta doon sa kabilang bahagi ng barangay. Medyo malayo pero safe kasi makikita mo doon yung mahabang hilera ng beach na pwedeng paliguan. Doon din dumadaan yung mga mangingisda kapag magpapalaot na sila. May mayaman kaming kapitbahay. Nancy ang pangalan. Katsismisan lagi siya ni Mama lalo na sa hapon. Lagi silang nakatambay sa balkonahe nila Aling Nancy. Umiinom ng juice, kumakain ng pandesal habang pinag-uusapan ang buhay ng ibang tao. Isang beses may dumating na kasambahay sa kanila. Jessica ang pangalan. Galing daw sa malayo itong si Jessica. Ang sabi, tumigil daw ito sa pag-aaral para magtrabaho bilang kasambahay. 19 na itong si Jessica. Unang tingin ko pa lang sa kanya, nagandahan na ako. Parang love at first sight nga eh. Kaso noong panahon na yon, torpe pa ako. Okay naman daw na kasambahay itong si Jessica. Mabait, malinis sa bahay, masipag. Ang reklamo lang nila Aling Nancy, lagi raw itong nasa harap ng cellphone niya. May ka-text. Noong panahon hindi pa uso yung mga touchscreen na cellphone. Text lang at tawag ang pwedeng gawin. Marami raw palang manliligaw itong si Jessica sa lugar namin, sabi ni Aling Nancy. Kaso alam niya raw kasi na maganda siya, kaya parang pinaglalaruan niya yung mga manliligaw. Minsan pinagsasabay-sabay pa. Sa gabi raw madalas niya itong marinig na may kausap sa cellphone. Sobrang haba lagi ng usapan. Tapos may mga pagkakataon na magpapaalam itong si Jessica na lumabas sa gabi. Pinapayagan niya lang yung dalaga kapag medyo maaga pa. Pero kapag oras de peligro na, hindi niya na ito hinahayaang lumabas. May isang beses na hindi na nga ito umuwi. Kinabukasan alalang-alala si Aling Nancy.
Nagpatulong siya sa amin na magtanong-tanong kung may nakakakita ba kay Jessica sa barangay namin. Sumama daw pala ito sa inuman ng mga lalaking hindi taga doon sa barangay namin. Nung gumabi na at hindi namin nahanap si Jessica, nag-report na si Aling Nancy sa pulis. Sumunod na araw, nakita ang bangkay niya doon sa bangin sa may batuhan. Wala nang buhay. Hindi nahanap ang salarin sa pagkamatay ni Jessica. Inuwi yung bangkay niya sa kanila. Nagbigay din nga si Aling Nancy ng malaking halaga bilang tulong na rin sa pamilya. Simula noon naging haunted na yung bangin sa may dagat. Wala pang ang 1 taon na patay si Jessica nang mapadpad ako doon. Madalas kasi akong tumambay doon kapag marami akong iniisip. Halos palubog na yung araw. Narinig ko na may sumisigaw sa ibaba. Babae, mahaba yung buhok at puti ang suot na damit. Humihingi siya ng tulong. Nagtaka naman ako, bakit may babae doon? Bakit siya hihingi ng tulong? Nung nakapag-focus ako at inaninag yung itsura ng babae, tsaka ko lang na-realize, si Jessica yun. Basag yung kalahating bahagi ng muka. Duguan yung damit niya. Humingi siya ng tulong sa akin. Tumakbo talaga ako pauwi nang hindi lumilingon. Hindi na uli ako pumunta doon ng nag-iisa. Naging sikat na urban legend yung lugar na yon sa amin. Kahit hanggang sa tumanda na ako. Panakot sa mga bata noon na kapag pumunta ka raw sa bangin, may babaeng duguan ang magpapakita at itutulak ka doon sa bangin. Medyo may katotohanan yun kasi mas dumami ang mga taong nadidisgrasya sa bangin na yon. Kahit mga mangingisda, takot na dumaan doon sa gabi. Sa ngayon hindi na ako nakatira doon. May sarili na rin akong pamilya at sa ibang lugar kami nanirahan. Pero sabi ng mga pinsan ko, nagpapakita pa rin daw si Jessica. Malamang ay hinahanap pa rin yung salarin sa pagkamatay niya na hindi pa rin nahuhuli magpasa hanggang ngayon. Hello po Sir Neb, ako nga pala si Zenon. Ang kwentong isishare ko sa inyo ay base sa mga aktual na pangyayari. Binata pa ako noon at nakatira sa bahay ng Ate Claudia na may negosyong ukayan. Noong nagsisimula pa lang ay kami-kami lang magkakapatid ang katulong ni ate. Pero kalaunan ay lumago rin ang negosyo kaya kailangan niya ng karagdagang katulong. Isa sa mga kauna-unahang katulong ni Ate Claudia ay si Tita Noning. Matandang dalaga siya at masipag. Ginawa siyang kasambahay ni ate dahil sobrang busy na namin sa ukayan ay hindi na maasikaso ang bahay. Tubong kalinga si Tita Noning at marami siyang kwentong kababalaghan tungkol sa lugar nila. Pero sapat ng kababalaghan yung nangyari sa kanya kaya yun na lang ang ibabahagi ko. Madaling nakuha ni Tita Noning ang tiwala namin. Kaya siya na talaga yung nag-manage ng bahay habang kami ay nagtatrabaho sa ukayan. Hindi na namin napansin na nagkaroon pala siya ng boyfriend. At kapag nasa ukayan kami ay nagpupunta sa bahay yung nobyo niya. Kung hindi pa siya nagkaroon ng morning sickness ay hindi pa namin malalaman. Sir Neb, nagbuntis si Tita Noning sa edad niya na 51. Opo, may mens pa rin siya sa edad niyang yun. Gulat na gulat kami. Pero natawa rin naman dahil at least magkakaroon siya ng pamilya. Kaso doon na nagsimula yung kababalaghan. Una ay naglahong parang bula yung jowa ni Tita Noning. Hindi niya formal na naipakilala sa amin yung lalaki. Dahil ayun nga, ginost na siya. Maunawain naman si Ate Claudia. Kaya sabi niya ay siya na ang bahala sa bata. Kumuha ng isa pang kasambahay si ate dahil masela ng pagbubuntis ni Tita Noning. Lagi siyang nasusuka at nahihilo. Namayat din siya kaya halos linggo-linggo ay pinapacheck up siya. Kaso sa bawat check up niya ay hindi makita ang bata sa ultrasound. Nagtataka maging yung doktor dahil kahit daw 2 buwan pa lang ang pagbubuntis ay dapat may makita na. Pero sa halip ay isang bilog na mass lang ang laging lumalabas sa ultrasound.
Pagdating ng ikatlong buwan na wala pa ring makita sa ultrasound, sobrang nabahala na sina ate. Papano ay sige sa paglaki ang tiyan ni Tita Noning. Tuloy rin ang morning sickness niya at mukha na siyang bungo sa kapayatan. Kapag nagpe-pregnancy test siya ay positive ang lumalabas, kaya alam nilang buntis. Pero nasaan yung baby? Sa kadesperaduhan ay sa albularyo na lumapit sina ate at doon nila nalaman na kiyawa ang pinagbubuntis ni Tita Noning. Meaning ay engkanto ang nakabuntis sa kanya kaya hindi niya makikita ang bata. Sabi pa ng albularyo ay dapat na maalis ang nasa tiyan ni tita dahil kapag hindi na agapan ay mamamatay siya at makukuha rin ang engkanto. Natatandaan ko noon na iyak ng iyak si Tita Noning at binabanggit niya yung pangalan ng nobyo niya na parang Enrique ba o Enrico yata. Hindi siya makapaniwala na engkanto ito. Nakinig si Ate Claudia sa albularyo at kahit na magastos ay pina-3D ultrasound niya si tita. Doon nga ay nakita na tubig lang ang laman ng sinapupunan niya. Nagmadali sila na ma-CS si tita para itigil ang pagbubuntis niya. Halos mabaliw raw si Tita Noning nung hinahanda siya para sa operasyon. Paano ba naman ay aasa-asa siya na magkakaanak na siya tapos wala pala. Naoperahan nga si Tita Noning at gaya ng sinabi ng doktor ay tubig lang ang laman ng tiyan niya. Makaraan ng ilang araw ay umuwi rin siya at kahit nananamlay pa ay nagbalik na sa trabaho. Kasama niya sa bahay yung bagong kasambahay na si Ate Lilet para hindi siya mahirapan sa trabaho. Tapos isang araw habang nasa ukayan kami ay tumawag si Ate Lilet. May dumating daw na lalaki at inaaway si Tita Noning. Napasugod kami sa bahay at dinig na dinig nga ang sigawan habang si Ate Lilet ay nasa labas at natataranta na. Ang ginawa ni Ate Claudia ay dumiretso sa kusina at kinuha yung asin bago lumapit kina Tita Noning at doon sa lalaking kasagutan nito. Nakialam si ate at ang sabi ay lumayas yung lalaki bago niya ito buhusan ng asin. Kitang-kita namin kung paano gigil na umalis yung lalaki na halos umusok ang ulo niya. Napaupo sa sahig si ate pagkaalis noong lalaki. Yun pala yung jowa ni tita at nasabihan na siya ng albularyo na babalikan siya nito dahil sa tinigil niya yung pagbubuntis. Dahil sa nangyari ay umalis na lang si Tita Noning at bumalik sa probinsya nila. Hindi na nga nagkaroon ng sariling pamilya si Tita Noning at sa ngayon ay mag-isa na lang na naninirahan sa probinsya. Magandang araw sa mga taong nakikinig. Sana maganda ang simula ng araw nyo. Ang pangalan ko ay JR. Tagahanga ako nitong channel nyo noon pa. Natatandaan ko konti pa lang yung subscribers nyo nakikinig na ako. Walang halong biro yan, Sir Neb. Karen ang pangalan ng asawa ko. Magkaedad kami. Nagkakilala kami noong minsang maging magkatrabaho kami sa BPO company. Nagandahan na ako sa kanya introduction pa lang. Nanligaw na ako agad nun. Tapos after 3 months, kami na. Lumipas sa mga taon, nag-live-in na kami kasi alam ko naman na gusto na rin niyang magkapamilya. Balak sana namin na mag-ipon muna kaso nabuntis agad si Karen. Hanggang sa nadagdagan yung anak namin ng 2 pa. Kaya sinantabi na muna namin yung planong kasal. Nung 3 na yung anak namin, napagkasunduan namin ni Karen na kumuha ng kasambahay para mabawasan din yung pagod namin kapag uuwi ng bahay. Kaso nahirapan kami nung una. Buti at may nakapagrekomenda sa amin. Inday ang palayaw niya. Nasa 40 na ang edad. Okay naman sa amin si Ate Inday. Simula Lunes hanggang Biyernes ay sa bahay lang siya nakatira. Pero kapag Sabado na ay umuwi siya sa kanila. Medyo malayo din yung bahay niya sa amin. Kailangan pa niyang magbus para makauwi. Ang rason malulungkot daw yung mga anak niya kung hindi siya uuwi ng Sabado at Linggo.
baka raw magtampo sa kanya. Yun ang naging setup namin every week. Okay lang din naman sa amin ni Karen kasi malaking tulong na si Ate Inday sa buong week na kasama namin siya sa bahay. Isang Biyernes, sakto maaga kaming dumating ni Karen sa bahay. Pagdating namin, sumilip ako sa bintana. Nanlamig ako kasi pagtingin ko, walang ulo si Inday. Agad akong pumasok. Pagtingin ko ulit, meron na siyang ulo. Hinayaan ko na lang at hindi na sinabi sa kanya. Nung hapon na yon, ang dami niyang sinasabi dun sa mga anak namin na magpakabait daw ang mga ito. Laging makikinig sa mga magulang. Sabi nga ni Karen, kinakabahan daw siya kasi parang sa mga sinasabi ni Inday, may balak na itong mag-resign. Hinatid ko siya doon sa terminal mga 6:00 ng hapon. Kumaway pa sa amin. Ako naman, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko kasi kinakabahan ako kahit wala namang dahilan. Kinagabihan, nagising ako sa ingay sa kusina. Mababaw pa naman ang tulog ko. Kaya sa aming dalawa ni Karen, ako lagi yung nagigising kapag may ingay sa labas. Naglakad ako sa labas. Binuksan ko yung ilaw sa sala. Tsaka ako dumiretso sa kusina. May nakatalikod na babae. Pagpasok ko, lumingon siya sa akin. Si Inday yung nakita ko. Nakangiti. Sabi niya, "Paalam na sir, uuwi na po ako." Tapos tumayo siya. Naglakad palabas. Nung una hindi pa rumirehistro sa akin. Yung utak ko tulog pa. Tapos naalala ko, umuwi si Inday. Sumakay pa ng bus. Ako pa yung naghatid. Sinundan ko ito. Nakita ko si Inday naglalakad sa hangin. Paitaas lampas doon sa bakod namin hanggang sa naglaho na parang usok. Siyempre ginising ko si Karen. Kinuwento ko yung nangyari. Hindi siya naniniwala. Baka raw tinatakot ko lang siya. Sabi ko hindi. Natawa ako nung tanungin niya kung nagda-drugs daw ba ako. Hindi kami nakatulog nun kasi alam namin pareho na may nangyari. Kinaumagahan, may tumawag sa amin. Anak ni Inday. Umiiyak. Si Karen ang sumagot. Ang sabi na disgrasya raw pala yung bus na sinakyan ni Inday nung pauwi siya. Sinalpok ng truck na nawalan ng preno yung gilid ng bus. 5 raw yung namatay, kasama si Inday. Iyak kami ng iyak ni Karen nang marinig yon. Kung alam ko lang sana, dapat hindi ko na siya hinayaang umuwi. Buhay pa sana si Inday. Pumunta kami sa libing ni Inday. Kahit yung mga anak namin na napamahal na sa kanya, umiyak nung pinapasok na sa nicho si Inday. Isa sa mga natutunan ko, hindi mo talaga alam kung kailan ka kukunin ng Diyos. Kaya sulitin mo na ang araw-araw. Kasi lahat tayo ay mamamaalam din kalaunan. Tawagin niyo po akong LV. May karanasan po akong nais ibahagi sana sa inyo. Tungkol ito sa kakaibang pamilya na aking napagsilbihan noong bago pa lang ako sa Maynila. Nagmula po ako sa probinsya sa Sarangani at nakipagsapalaran lang sa pagdayo riyan sa Maynila. Wala akong kaide-ideya noon kung saan ba ako mapapadpad. Basta nilakasan ko lang yung loob ko at nagbaka sakali na makahanap kaagad ng trabaho. May 1 buwan din akong nagpalaboy-laboy at halos mawalan na ng pag-asa. Hanggang sa pinagkatiwalaan akong maging tindera sa pwesto sa palengke. Hindi ako nagtagal doon dahil pinasa ako ng amo ko sa isa niyang kakilala na naghahanap ng kasambahay. Akala ko ay napabuti ang kalagayan ko sa bago kong napasukan. Pero doon ko naman nasaksihan ang mga pangyayari na sa panaginip ay hindi ko inaasahan. Isang palapag lang yung bahay, pero napakalawak naman. Kung tama ang pagkakaalala ko ay 15 yata ang kwarto roon, pero 4 lang yung binubuksan at pinalilinis sa akin ng regular. Yung iba ay nakakandado at pinalilinis lang sa akin ng minsanan.
Lagi na ay hindi maganda yung amoy ng mga kwartong bihirang buksan. Pinaghalo-halong pawis, putok, katas ng pagtatalik, usok at kung ano-ano pang hindi maipaliwanag. Ang naisip ko nga noon ay baka ginagawang in yung ibang kwarto at pinapaupahan sa mga gustong magpalipas ng init ng katawan. Hindi rin naman ako magtataka kung talagang ganoon nga ang purpose noong mga kwarto dahil marami naman talagang naglalabas-masok sa bahay na yon. Sa totoo nga ay kabilin-bilinan sa akin ng mga amo ko na wag nang papansinin ang kanilang mga bisita. Basta gawin ko na lang ang trabaho ko na paglilinis ay walang magiging problema. Bukod nga sa paglilinis ay naglalaba rin ako. May washing machine naman pero mahirap pa rin dahil kadalasan ay mga kumot at kubrikama ang labahin ko. Madalas din ay may dugo o dumi ng tao yung mga yun. Pero may nalabhan ako minsan na kinilabutan ako ng husto. Noon kasing binabasa ko pa lang yung mga kubrikama sa malaking batya ng tubig. May nakapa akong madulas-dulas. Napabitiw agad ako roon. Pero na-curious din naman ako kung ano yung nahawakan ko. Pagtingin ko ba naman ay fetus pala. Halos himatayin ako sa nerbiyos. Sinumbong ko agad yon sa amo ko at laking gulat ko na lang nang kunin niya yung fetus. Pagkatapos ay nilagay sa isang garapon bago nilagyan ng tubig. Para bang handang-handa siya sa ganoong sitwasyon at hindi na nagulat. Nung tanungin ko kung ano ang gagawin niya roon, ay sumagot lang ito ng basta. Magmula noon ay naging mapagmatsyag ako sa mga nangyayari sa bahay. Kalaunan ay nalaman ko na hindi pala mga magkapareha lamang ang pumapasok sa mga kwartong laging nakakandado. Isang gabi ay sumilip ako sa mga nagaganap sa isang kwarto. Doon ko nakita na sa isang batya ay nagkakatay sila ng manok. Sinasahod yung dugo noon at may 4 na katao ang sumasayaw sa dugo bago pinahid sa kanilang muka. Pagkatapos noon ay nagbasa sila ng Biblia at nagkantahan ng mga kantang hindi ko maunawaan ng lengguwahe. Kinaumagahan, pinalinis sa akin yung nasabing kwarto. Wala nang bakas ng ginawa nila ng nagdaang gabi, pero napakalansa. Sunod kong nakita sa mga kakaiba nilang gawain ay talagang kakaiba. May nakita akong sanggol na karga ng isang babae. Tapos may babae at lalaki na nagtalik sa gilid habang yung amo kong lalaki ay binabasa ang Genesis sa Biblia. Lumapit siya roon sa mga nagtatalik. Dinampi niya yung kanyang daliri sa ari noong babae. Pagkatapos ay pinahid yun sa noo ng sanggol. Sabay sabing, "Binibigyan kita ng pangalang Ophelia." Nanghilabot ako kaya hindi ko na tinuloy ang pagsilip sa ginagawa nila. Sir Neb, sa totoo lang ay matitiis ko sana ang mga kawirduhan ng mga taong nagpupunta sa bahay. Maliban lang talaga sa isa. Yun ay nang hayaan akong magpa-day off ng mga amo ko. Pero dahil wala akong alam na pasyalan ay maaga akong umuwi. Hindi nila ako namalayan kaya naabutan ko sila na nasa hapag kasama ang iba pang tao habang kumakain ng lechon. At ang itsura ng lechon na yun ay hindi pangkaraniwan. Para itong sinunog na bata. Para silang mga hayop na nag-aagawan pa. Pinagpasalamat ko na hindi ako pala sigaw na tao. Dahil kung hindi ay tsak na naalarma na sila. Nagmamadali akong pumasok sa aking kwarto at mabilisang inimpake ang konti kong gamit. Hindi na ako lumingon pa at noon din ay sumakay ng barko pa uwi sa amin. Ilang taon na rin ang nagdaan pagkatapos ng pangyayaring yon. Pero hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa alaala ko ang lahat. Pakiramdam ko ay napadpad ako sa lungga ng mga aswang o kung hindi man ay sa lugar ng mga kulto. Buti na lang at pinalad akong makaligtas. Ang kasambahay namin noong kabataan ko, taga Mindanao.
Dumayo siya dito kasi akala niya mas maraming opportunity sa syudad. Kaso ang dami raw nangyaring kamalasan sa kanya. Hanggang sa nag-apply na lang siya bilang kasambahay para mag-ipon ng pera. Ate Gina ang pangalan ng kasambahay namin. Hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Kasi bukod sa pag-aalaga sa amin, ang hilig niya rin magkwento ng kung ano-anong bagay. Madalas ay mga experience niya doon sa kanila, lalo na nung kabataan niya. Pero ang paborito ko ay yung mga nakakatakot na karanasan niya. Merong mga tungkol sa aswang, multo, sigbin. Kaya rin ata nahilig ako sa horror dahil kay Ate Gina. Siya yung unang tao na nagturo sa akin na masaya pala matakot. Ang paborito ko sa lahat ng kwento niya ay yung tungkol sa nakasalubong daw nila sa gubat. Ganito niya yun kinuwento. Noon daw kapag walang trabaho ang papa niya, pumupunta raw sila sa gubat at naglalagay ng trap ang papa niya. Maglalagay daw ito ng 3 sa isang lugar na alam nilang dadaanan ng mga baboy ramo na madalas gumala sa gubat. Iiwan daw nila ito sa gabi kasi yung mga baboy ramo daw ay active sa gabi. Babalik sila umaga na. Titignan kung may natrap. Swerte na raw kung merong isa na mahuhuli ang trap nila. Tuwang-tuwa raw si Ate Gina kapag may nahuhuli sila kasi 1 linggo nilang ulam yun. Isang beses nga ay sumama uli itong si Ate Gina sa kanyang papa. Ang aga raw nilang pumunta sa gubat. Parang may aasikasuhin daw kasi yung papa niya kaya kailangan magbadali. Malayo pa naririnig na raw ni Ate Gina yung iyak ng baboy ramo. Alam niya na agad na merong huli. Tinanggal ng papa ni Ate Gina yung trap. Ginilitan ito sa leeg. Sinalok pa raw nila yung dugo kasi minsan ay sinasama nila ito sa pagluluto. Tapos tinalian ng sobrang higpit yung baboy ramo. Hila-hila nila ito habang naglalakad pa uwi. Kalagitnaan ng paglalakad, nakaramdam sila na parang kumapal daw yung hangin. Agad daw siyang niyakap ng papa niya. Sabay tumalikod sila. May lalaking nakatayo doon. Kulay brown ang balat. Medyo mabalahibo. Tapos yung mata, mapulang mapula. Nagtago si Ate Gina sa likod ng papa niya. Ayaw niya raw aminin pero naihina siya sa short niya nung oras na yun dahil sa sobrang takot. "Kunin mo na yung ulo," sabi ng papa ni Ate Gina. Nilapag niya yung baboy ramo sa lupa. Lumapit sa patay na baboy ramo yung lalaki. May nilabas siyang patalim. Tinanggal niya yung ulo. Matapos yon, umalis na raw yung lalaki. Nagmamadali daw silang mag-ama na makabalik sa bahay. Takot na takot daw noon si Ate Gina. Nalaman ni ate na meron daw palang tinatawag na bantay ng gubat doon sa lugar nila. Ito raw yung mga tao na naninirahan sa gubat na parang mga hayop. Ang sabi, may kakayahan daw ang mga ito na higit pa sa normal na mga tao. Yung nakita daw nila ay isa sa mga bantay. Sabi ni Ate Gina, simula daw noon ay naging madalang na siya na sumama sa papa niya. Natakot daw siya, lalo na nung nalaman niya na kumakain din ng tao yung mga bantay. Isa rin daw yun sa dahilan kung bakit pinangako niya sa sarili na aalis siya sa lugar nila at sa ibang bayan maghahanap ng trabaho. Hanggang sa nakarating nga siya sa amin. 18 years old ako nung umalis si Ate Gina. Sa pagkakaalala ko, dumiretso siya sa Maynila. Simula noon, wala na kaming naging balita sa kanya. Ako po si Christopher. Nung araw, panahon ng kabataan ko, ay doon pa kami nakatira sa Pasig. Kakaibang kababalaghan ang naranasan ko roon. Mahirap ipaliwanag pero nangyari talaga. Masasabi kong medyo nakakaangat kami sa buhay nun dahil nakakaya pa ng mga magulang namin na magbayad ng kasambahay. Katulong pa nga ang tawag dati. May kinuha sila mama na galing pa sa malayong probinsya. Dayo lang sa lugar namin. Malayong kamag-anak daw yon ng janitor sa school. Teacher po kasi ang mama ko. Pero ngayon ay retired na siya.
Second year high school pa lang ako noon. 15 anyos. Yung kasambahay ay nasa late 20s. Parang 27 o 29. Mga ganoon. Napansin ko na panay ang tingin niya sa akin. Para bang inaakit niya ako. Bayang bata-bata ko pa. Nung una ayoko naman sanang bigyan ng mali siya. Pero lagi niya akong hinihipuan. Unang beses na hinipuan niya ako ay noong dumaan ako sa hardin. Nagdidilig siya ng mga halaman. Pagdaan ko ay bigla niyang pinisil yung puwet ko. Tinignan ko siya nang nakakunot ang noo ko. Ngumiti lang siya sabay kindat sa akin. Inis akong pumasok ng bahay. Sunod na pagkakataon ay nung gumagawa ako ng homework sa table. Naupo rin siya roon. Tapos yung paa niya, kinikiskis niya sa paa ko. Sabi ko, Ate Marge, ano ba? Marjorie kasi yung pangalan niya. Ate Marge lang ang tawag naming magkakapatid sa kanya. Tapos nung pangatlong beses ay hinatiran niya ako ng merienda sa kwarto ko. Pagpasok niya sa loob ay nilak niya yung pinto. Sabi ko, ba't niya nilak? Hindi siya sumagot. Lumapit na lang siya sa akin at hinawakan ng masilang bahagi ng katawan ko. Nabigla talaga ako nun. Kahit sino naman siguro. Nakakahiya naman pong ikwento pa ang mga sumunod na nangyari sa amin. Pero sa madaling salita ay nabinyagan niya ang pagkalalaki ko. Napagsamantalahan po niya ang kahinaan ko, ang kabataan ko. Gusto ko sanang magsumbong kay mama nun habang kumakain kami ng hapunan. Pero nung mapatingin ako kay Ate Marge ay nanlilisik ang mga mata niya. Hinawakan niya yung kutsilyo na para bang binabalaan ako. Siyempre sa edad kong yon, natakot ako. Kaya naman naulit pa ng naulit ang ginagawa sa akin ng kasambahay namin ng palihim. Lalo pa at laging wala sina mama at papa sa bahay dahil pareho silang nagtatrabaho. At ang dalawa ko namang kapatid ay may kanya-kanya ring kwarto. Hindi nila nakikita ang ginagawa namin ng kasambahay sa loob ng kwarto ko. Habang tumatagal nga, parang nagugustuhan ko na rin. Dumating sa punto na kusa ko na siyang sinesenyasan para pumasok sa kwarto ko. Isang umaga, pupungas-pungas pa ako. Maaga akong gumising kasi akala ko may pasok. Sabado na pala. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko si Ate Marge na nakatayo sa tabi ng puno. Hindi ako lumabas ng bahay. Tinignan ko lang kung anong gagawin niya roon. Ilang minuto na akong nakatingin ay wala pa rin siyang ginagawa. Nakatayo lang siya at nakatingala sa puno. Hindi na ako nakatiis. Nagpunta ako ng hardin. Nilapitan ko siya at kinalabit. Hindi naman malakas ang pagkalabit ko pero gulat na gulat siya. Nagtaka siya at ako pa ang tinanong, ano raw ang ginagawa namin doon? Sabi ko kaya nga ako lumapit ay para tanungin siya kung anong tinatayo niya roon, na parang may tinitingala siya sa itaas ng puno. Wala pa namang bunga yung mangga. Malayo pa kasi yung panahon ng mangga nun. Takang-taka yung mukha niya. Tinalikuran niya ako at pumasok sa loob ng bahay. Nung mga sumunod na araw, may napansin akong kakaiba sa kanya. Para bang gigil na gigil siya sa mga gawaing bahay. Yung paglalampaso nga niya, diin na diin yung pagkudkod niya sa sahig. Kaya nilapitan ko siya at tinanong kung okay lang ba siya. Tumingin siya sa akin. Tinitigan muna ako bago sumagot ng okay lang siya. Huwag ko raw siyang intindihin. Paano ko ba naman hindi iintindihin? Kapansin-pansin yung kakaiba sa kilos niya. Pati mga kapatid ko nga napapatingin. Yung mga kapatid ko nga pala ay sina Ate Shana na 18 years old at Sherwin na 12 anyos. Nung gabi sinabihan kami ni Mama na wag muna raw matutulog kasi kakausapin kami ni Papa. May tinatapos lang na gawain. Kinabahan ako kasi baka tungkol yon sa aming dalawa ni Ate Marge. Ang lakas talaga ng kabog ng dibdib ko nun. Hindi na ako pwedeng magreklamo at sabihing naabuso ako. Kasi nagustuhan ko na nga at minsan ako pa talaga yung nag-aaya kay Ate Marge. Inihanda ko na lang ang sarili ko sa posibleng kahinatnan ng kapusukan ko. Maya-maya pa ay pinatawag na kami ni Papa sa sala. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong hindi pala yun tungkol sa amin ni Ate Marge.
Pero medyo kinabahan pa rin dahil may kinalaman pala sa may kasungitan at strikta kong lola, yung mama ni Papa na si Lola Consuelo. Sabi ni Papa, darating daw si Lola bukas. Pansamantala raw munang titira sa amin, magbabakasyon. Bilin ni Papa, alam naman daw namin na mabunganga si Lola, pero wag na wag daw namin sasagutin o sisimangutan man lang. Sa oras na malaman niya ay malilintikan kami sa kanya. Palibhasa kasi nag-iisang anak na lalaki si Papa sa pamilya nila, kaya mamas boy. Pati si Mama hindi siya pwedeng mga tuwiran kay Lola dahil magagalit si Papa. Parang mas mahal pa nga ni Papa si Lola Consuelo kaysa sa aming pamilya niya. Bago dumating si Lola, katakot-takot na general cleaning muna. Pati kami tumulong sa paglilinis ni Ate Marge. Maselan kasi talaga ang lola ko. Kinabukasan bandang tanghali na nakarating si Lola Consuelo. Nagmano agad kami sa kanya pagkakita namin. Sa gate pa lang ay umikot na agad ang mga mata niya. Marami na agad napansin. Kesyo dapat ganoon ganito. Yung mga pwesto ba? Matagal na kasi mula nang huling magbakasyon sa amin si Lola, kaya ang daming bago sa paningin niya. Nung magmagandang tanghali sa kanya si Ate Marge at kunin ang bagahe niya para ipasok sa loob, ay tinignan niya siya mula ulo hanggang paa. Tapos ay lumapit ang tingin niya sa hardin sa bandang gilid. Sabay sabing may bad spirit daw ang bahay namin. Napayuko si Ate Marge. Nag-excuse siya para maipasok sa loob ang mga bagahe. Ewan ko kung iniisip pa niya na siya yung bad spirit na tinutukoy ni Lola. Makahulugan kasi ang tingin sa kanya kaya tingin ko na ilang siya. Si Papa dinaan na lang sa tawa ang sinabi ni Lola. Wala raw bad spirit sa bahay namin. E di sana raw minalas na kami. Seryoso pa rin ang mukha ni Lola. Bulong ni Mama sa amin, may alam daw kasi si Lola pagdating sa mga ganoong bagay. Si Papa rin daw ang nagkwento nung bagong kasal pa lang sila. Yung likot ng mata ni Lola na yon sa loob ng bahay namin ay halatang pilit siyang may pinakikiramdaman. Matapos kaming haina ni Ate Marge ng tanghalian, pagtalikod niya ay tinanong ni Lola si Mama kung matagal na raw ba sa amin yung kasambahay na yon. Sagot ni Mama, bago pa lang, mga 3 buwan pa lang. Tinanong din ni Lola kung taga saan. Si Papa naman ang sumagot. Sabi niya dayo lang sa lugar namin. Nakikitira sa tsuhin niyang janitor sa school nila Mama. Pero tubong samar daw. Kailangan ng trabaho at sakto namang kailangan din namin ng kasambahay. Habang sinasabi yon ni Papa, ay tumangu-tangu lang si Lola. Ang sunod niyang tinanong ay kung napabless na ba namin ang bahay. Kasi nung huling punta niya ay hindi pa namin pinapabless. Nagkatinginan sina Mama at Papa. Halos sabay silang sumagot ng hindi pa. Napabuntong hininga si Lola Consuelo. Aniya kailangan ipabless ang bahay, lalo na raw doon sa parting hardin. Napatingin tuloy kaming lahat doon. Naalala kong bigla nung nakita ko si Ate Marge na nakatayo at nakatingala sa puno ng mangga. Dagdag pa ni Lola, malakas ang pakiramdam niya na may gumagalang masamang espiritu sa bahay namin. Ang bigat daw ng pakiramdam niya pagpasok pa lang sa gate kanina. Sabi ni Papa, wag nang mag-alala si Lola at sila na ni Mama ang bahala. Kakausapin nila si Father. Unang gabi pa lang ni Lola sa bahay namin ay nag-insenso na siya. Ramdam na ramdam daw kasi niya yung masamang espiritong naglalagay sa loob at labas ng bahay. Habang nag-iinsenso si Lola ay nakita ko si Ate Marge sa isang sulok. Masama ang tingin. Nilapitan ko agad siya. Sabi ko bakit ganun ang tingin niya kay Lola? Magagalit yun sa kanya kapag nakita siyang tinitignan niya ng ganun. Kinusot-kusot niya ang mga mata niya. At sabi ay hindi naman daw masama ang tingin niya. Baka nagkamali lang ako. Iniba ko na lang ang usapan. Sabi ko, paano na kami ngayon? Magbabakasyon sa amin si Lola. Matalas pa naman ang pakiramdam. Baka mahuli kami. Hindi pa siya nakakasagot nang bigla niyang takpan ang bibig niya na parang masusuka. Sabay takbo sa lababo. Nadaanan niya si Lola
kaya sinundan siya ng tingin. Hindi na ako sumunod, pero bigla akong nagduda sa pagduduwal ni Ate Marge. Naisip ko agad na baka buntis siya. Baka nagbunga agad ang maraming beses naming pagtatalik ng palihim sa loob ng 3 buwan. Dumagundong yung takot sa dibdib ko. Naisip ko kasi paano nga kung nabuntis ko siya? Magkakandaletse-letse ang buhay ko. Yari talaga ako kina mama at papa. Kahit pa sabihing si Ate Marge ang unang lumapit sa akin. Kinabukasan, may dumating ang pari sa amin. Natapos naman niyang bendisyonan ang loob ng bahay, pati garahe. Pero nung nagbebendisyon na siya sa hardin, bigla na lang nanikip ang dibdib niya. Si Ate Marge naman ay biglang hinimatay. Sinakay na nila papa si father sa sasakyan namin para isugod sa ospital. Si Ate Marge din sana, pero pinigilan ni Lola. Sabi niya siya na ang bahala sa kasambahay namin. Sina papa at mama, pati si ate, kasama sa ospital. Kami naman ang naiwan sa bahay. Ako, si Lola, si Sherwin at si Ate Marge na hiniga namin sa sofa. Habang wala pa siyang malay, kinausap ako ni Lola. Sabi niya pansin niya ang pagkabalisa ko. Halatang may tinatago ako sa kanila. Sabi ko wala po. Yan lang ang sagot ko. Kinapa niya yung pulso ng kasambahay namin. Tapos huminga siya ng malalim at saka tumingin sa akin. Sabay tanong kung may boyfriend ba o asawa si Ate Marge. Kinabahan ako sa tanong niya. Nasagot ko agad ng wala po. Kung ganun daw, sino naman ang makakabuntis kay Ate Marge? Alangan naman daw ako. Napalunok ako sa sinabi ni Lola na para bang hinuhuli talaga niya ako. Kinumpirma niya sa akin na nagdadalang tao nga ang kasambahay namin. Sabi pa niya ano raw ba ang agenda namin ni Ate Marge at lagi raw kaming nagsesenyasan. Ramdam na ramdam daw niya na parang may namamagitan sa aming dalawa. Tigas na tanggi ko. Sabi ko wala akong kinalaman sa pagbubuntis ni Ate Marge. Tatayo sana ako pero pinigilan ako ni Lola sa kamay at sinabihan na manatili ako sa upuan. Nagkakamalay na noon si Ate Marge. Sa puwang ulo, tinanong niya kami kung may nangyari ba sa kanya. Bakit daw siya nakahiga? Si Lola ang nagsabi na hinimatay siya kanina. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lola. Parang siguradong sigurado siya nang sabihin kay ate na buntis nga. Gulat na gulat si Ate Marge. Paano raw mangyayari yun? Wala naman daw siyang nakakatalik. 2 taon na raw mula nang maghiwalay sila ng dati niyang nobyo sa probinsya. Galing na galing ako sa pag-arte noon ni Ate Marge na para bang hindi niya alam ang tungkol sa aming dalawa. Ang nangyayari sa amin. Sa isip ko baka natatakot lang siya kay Lola. Inutusan ako ni Lola na ikuha ng tubig ang kasambahay para kumalma. Habang kumukuha ako ng tubig, mula sa kusina ay tanaw ko sila sa sala. Kita ko sa reaksyon ng mukha ni Ate Marge na naguguluhan talaga siya. Na para bang wala talaga sa isip niya na ako ang nakabuntis sa kanya. Umiiyak pa nga siya. Si Lola Consuelo naman ay nakatitig lang sa kanya na parang tinatansya ang katotohanan sa mga sinasabi ng kasambahay naming kausap niya. Pagkaabot ko ng tubig kay Ate Marge ay nagkulong na ako sa kwarto ko. Hindi ko alam kung anong iisipin at gagawin ko sa mga oras na yon. 15 pa lang ako. Hindi pa ako handang maging ama. Bandang hating gabi, gising pa rin ako. Hindi ako makatulog kakaisip sa pagdadalang tao ni Ate Marge. Naisip kong lumabas ng kwarto. Maghahanap sana ako ng makakain sa kusina. Naabutan ko si Ate Marge na nandoon din. Nakaupo at nagkakape. Nakapangalumbaba sa mesa. Bigla tuloy akong nag-alangan na lumapit sa kanya. Para kasing pasan niya ang daigdig kung titignan ang mukha niya. Halatang problemado. Parang ang hindi niya ako nakita. Hindi niya ako pinapansin. Naupo ako sa tabi niya. Tinanong ko kung anong plano niya. Sabi niya siya lang daw ang nakakaalam. Wala naman daw akong alam sa ganoong bagay. Ang bata-bata ko pa. Nagulat ako sa sinabi niya. Papanong walang alam? Kami nga yung gumawa noon. Nanlaki yung mga mata niya.
Isang malaking ano ang lumabas sa bibig niya. Paano raw mangyayari yun? Bigla akong tinawag ni Lola kaya hindi ko na nasagot ang tanong niya. Pinapasok ako sa kwarto ko at doon ako kinausap. Sabi ni Lola, may nangyayaring kababalaghan sa loob ng bahay na yon. Ang akala kong sinasabi niya na kababalaghan ay yung ginagawa naming milagro ni Ate Marge. Pero hindi pala yon, kundi isang tunay na kababalaghan. Alam na raw niya kung saan nagmumula. Doon sa hardin, sa malaking puno ng mangga. Sabi pa ni Lola, kailangan ko raw makipagtulungan sa kanya para mahuli ang engkantong naninirahan doon. Isang babaeng engkanto na sumasanib sa kasambahay namin para magpabuntis. Kaya ang pinagbubuntis daw ngayon ni Marge ay anak ko. Pero hindi anak ni Marge, kundi anak ng babaeng engkantong nakakasiping ko. Hindi ko mapaniwalaan ang naririnig ko mula kay Lola. Naguguluhan ako. Paano ba niya yun nalaman? Sabi ni Lola, unang araw pa lang ng pagdating niya sa bahay namin ay inoobserbahan na niya ang kilos ng dayong kasambahay. Kasi ramdam agad niya ang mabigat na aura nito. Gabi-gabi ay kinukonsulta niya ang barahan niya tungkol dito. Hindi siya albularya pero marami siyang alam sa ganoong bagay. Dahil albularyo pala ang lolo niya dati. Naturuan daw siya ng maraming kaalaman, lalo na tungkol sa mga engkanto. Ano pa ba ang itatanggi ko kay Lola? Booking na pala niya ang tungkol sa amin ni Ate Marge. Sabi niya hindi na raw ulit makikipagtalik sa akin ng kasambahay dahil hindi nasasanib ang engkanto para gawin yun. Kasi nga, nabuo na ang batang inaasam. Kapag sinilang na raw yun ni Ate Marge, ay kukunin ng babaeng engkanto ang bata para dalhin sa kanila. Posible kasing hindi magkaanak ang babaeng engkanto sa lugar nila, kaya dito nag-e-eksperimento sa lupa. At nagkataon na kaming dalawa ni Ate Marge ang naging subject niya. Pero pasalamat na lang din ako at ako yung naging biktima at ang kasambahay namin. Hindi si Mama, si Papa o mga kapatid ko. May binigay sa aking taling pula si Lola. Sabi niya gamitin ko yun na panggapos kay Ate Marge sa oras na saniban uli siya ng engkanto. Sigurado raw kasi na magpapabalik-balik pa yun para bantayan ang sanggol sa tiyan ng kasambahay at siguruhin na maipapanganak ng ligtas para madala niya sa lugar nila ng mga engkanto. Pero hindi raw pwedeng mangyari yun. Kailangan niyang maialis ang bata sa sinapupunan ni Ate Marge dahil ikamamatay daw nito ang pagsisilang ng isang sanggol na may lahing engkanto. Magiging sakripisyo ang buhay ng kasambahay kapalit ng buhay na sanggol ng engkanto. Sabi ko kay Lola, natatakot akong malaman nila Mama at Papa ang tungkol doon. Pero pinagalitan niya ako. Para raw akong hindi lalaki. Matapang ko raw yung ginawa kahit alam kong hindi dapat. Kaya matapang ko rin na harapin. Ano man daw ang maging consequence ng pangyayaring yon, dapat kong tanggapin. Kinausap ni Lola ng bukod si Ate Marge kinabukasan. Yung silang dalawa lang, kaya hindi ko alam kung anong naging takbo ng usapan nila. Pati sina Mama at Papa ay kinausap din niya. Ibang klase talaga si Lola Consuelo. Alam na alam niya kung paano aayusin ang problema. Ordinaryo man o balot ng misteryo. Ang hirap ng naging pagbabantay ko kay Ate Marge. Sina Mama at Papa, hindi nila pwedeng gawin ang pinapagawa sa akin ni Lola dahil hindi raw pwedeng makatunog ang babaeng engkanto sa plano namin. Kaya ginawa lang namin na normal ang araw na yon. Wala kaming dapat baguhin sa mga kilos namin. Siyempre hindi ko maiwasan na kabahan. Kaso ayoko namang mapahamak ang buhay ni Ate Marge na napalapit na rin sa akin. Kasi kahit malaki ang agwat ng edad namin, ay maganda siya sa paningin ko at mabait pa. Akalain ko bang yung nangaakit sa akin ay hindi na pala siya. Malalaman ko raw na nakasanib ang engkanto sa pamamagitan ng mga mata ni Ate Marge. Tulad daw sa mata ng mga aswang ay nakabaliktad ako roon. Kaso hindi ko naman naging gawin na tumingin sa mata ng tao. Kahit nga ginagawa namin ng milagro ay hindi ako tumitingin sa mga mata niya.
Para bang naiilang ako. Pero kailangan kong gawin sa pagkakataong yun. Makalipas lang ang ilang saglit, mukhang hindi ko na kailangang tumitig sa mga mata ni Ate Marge para malaman kung nakasanib na ba sa kanya yung babaeng engkanto. Dahil nakita ko na naman siyang nakatayo sa puno at nakatingala. Dahan-dahan akong lumapit. Hawak ko yung taling pula. Nakatulala pa rin siya sa pagkatingala niya, kaya mabilis kong iniikot sa katawan niya yung tali. Binuhol ko agad. Tama ang sabi ni Lola na kapag naigapos ko ang pulang tali na yon sa engkanto ay hindi siya makakaalis sa pagkakasanib kay Ate Marge. Kailangan kasi na kapag inalis ni Lola ang sanggol sa sinapupunan ay ang babaeng engkanto ang nasa katawan ng kasambahay. Doon na tumulong sina Mama at Papa. Inihiga namin si Ate Marge doon mismo sa kamang tinutulugan niya sa silid. Galit na galit yung engkanto. Nagwawala siya. Hindi namin maintindihan ang lumalabas sa bibig, pero takot na takot kami. Si Mama hindi kinaya, kaya lumabas siya ng kwarto. Sinundan siya ni Papa. Ang naiwan lang sa loob ng silid ay ako, si Lola, si Ate Shana at si Ate Marge. Kami ng ate ko ang humahawak sa mga kamay ni Ate Marge. Panay ang tadyak ng paa. Nagwawala talaga. Nasisipa niya si Lola, kaya sinisigawan ko si Papa. Sabi ko tulungan kami. Pumasok naman uli si Papa at sa mga paa naman niya hinawakan. Talagang tinodo ng engkanto ang lakas niya sa pagpupumiglas. Si Lola naman desidido siyang matanggal ang engkantong sanggol sa sinapupunan ni Ate Marge. Buti na lang at hindi lang tungkol sa engkanto ang alam ni Lola. Pati sa pagtatanggal ng bata mahusay. Marunong din kasi talaga siyang magpaanak. Baka nga pala nag-iisip kayo kung bakit sanggol na ang inaalis ni Lola. Wala pa ngang isang buwan yung tiyan niya. Kasi ganun daw talaga ang mga engkanto. Kung nasa loob pa lang ng tiyan ay mabilis lumaki at isilang. Hindi tulad sa atin na 9 na buwang ipagbubuntis. Pero ang mabagal naman sa kanila ay ang pagtanda. Yun ang sabi ng lola ko. Okay na sana. Nagawa na ni Lola ang dapat niyang gawin. Nang biglang makawala yung engkanto sa pagkakahawak namin at inatake siya. Sinakal siya. Gusto siyang patayin. Gigil na gigil sa paghawak sa liig niya. Inawat namin. Nung makawala si Lola ay dinampot agad ang patay na sanggol at ginawang panakot sa engkanto na hindi ibibigay ang labi nun kapag hindi pa siya bumalik sa pinanggalingan niya. Mabilis na nawalan ng malay si Ate Marge. Kita namin yung medyo maitim na usok na lumabas ng silid. Karga ni Lola yung patay na engkantong sanggol. Nilapag yun sa paanan ng puno. Pinaglapat niya yung mga kamay. Pumikit. Umusal ng panalangin na pabulong lang. Pati ng mga salitang hindi namin naiintindihan. Maya-maya ay biglang naging animo pinong lupa yung sanggol na engkanto hanggang sa sumama sa hangin at tuluyang maglaho. Sinara na rin ni Lola ang lagusan daw sa punong yon. Laking pasasalamat namin kay Lola Consuelo. Kundi dahil sa kanya ay magkakaroon sana ako ng anak sa engkanto. Ang malungkot na parte ay ang katotohanan na hindi talaga kagustuhan ni Ate Marge ang mga nangyari sa amin. Ako naman parang na-inlove na ako sa kanya. Kaso bumalik na siya ng Samar para makalimutan ang nangyari sa kanya. Sabi niya kung magbinata na ako at wala pa rin siyang asawa ay tsaka lang magiging kami. Pero hindi na nangyari yon, Sir Neb. Matapos kasi niyang bumalik ng Samar ay wala na akong nabalitaan tungkol sa kanya. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking side channel na Shadow Weavers. Isa po ito sa mga side channel ko na dinedicate natin para sa mga babaeng narrators. Nasa comment section po ang link para sa channel na ito. Muli po, Shadow Weavers. Sana po makapag-subscribe kayo mga kapasta. Maraming salamat po.